Magandang araw mga kaibigan. As usual, ubusin ko lang muna ang ating dark chocolate. Sarap. So meron pa tayong available stock. Mag-text na kayo sa number na ito kung gusto nyo matikman. First come, first serve basis. Okay, maganda pong development ito. Tungkol ito sa MSU Marawi bombing noong December 3. Nagkaroon po ng sunod-sunod na sagupaan ang ating mga kasundaluhan laban itong mga Mauti terrorist na naging responsable sa pasabog sa Marawi. January 25 and 26 series of encounters. Tatlo po sa mga MSU bombers, lalo na yung gumawa ng bomba, nadali sa series of encounters. So, justice has been served, di ba? Ito, press release po ng 1st Infantry Tabak Division. Sinasabi dito na yung January 25, 26 na encounter doon sa Piagapo, Lanao del Sur. Piagapo is a nearby town from Marawi, kapitbayan. Siyam na po ang confirmed members ng Mauti o Dawla Islamayata Mighty Group na neutralized o nawala ng buhay. Maliban sa siyam na bangkay, talagang na-recover. I have with me the pictures. Kaya lang hindi ko pwedeng ipakita dahil very malagim ang kinahinanatnan itong mga namatay na Mauti. Na ang ating mga tropa naka-recover din ng high-powered firearms. 3 M14 rifles, 1 Bushmaster rifle, apat na. 2 baby M16 Armalite, 1 M203 grenade launcher, 1 M653 rifle, and 1 R4 rifle. Mahirap po ang sa labanan, mahirap pong makarecover ng bangkay, mahirap makarecover ng firearms. Kasi ang kalaban, gagawa sila ng paraan para kunin ang bangkay ng kasamahan nila at kunin ang armas. But dito, talagang wala na silang pagkakataon na na-surprise sila. By the way, ang mga kasundaluhan na involved sa labanang ito are the elite Scout Rangers ng Philippine Army. So, sa government side naman, mga injuries. Sa awa ng Diyos, wala pong nalagasan ng buhay ng sundalo. So, salamat sa Panginoon. 4 na sundalo ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan at naibak naman sila kaagad sa Amay Pakpak Medical Center for Medical Treatment. As of now, nasa mabuting kalagayan na po sila. Okay. So, ang statement ni Brigadier General Barroquillo, ang commander sa 103rd Infantry Brigade na nakabase sa Marawi, nireiterate niya ang kanilang commitment na tuluyan ng pulbusin o walain ang terorismo sa Lanao provinces at dalhin sa hustisya, bring the perpetrators of the MSU terrorist bombing to justice. At ito na nga, na-serve na. 3 na ang nadali. May isang nahuli last month. At pinasalamatan ni General Barroquillo ang mga sundalo sa kanilang magandang accomplishment. Okay, si Major General Gabriel Biray,
Dati kong kasamahan ito, si General Biray. Commander ng 1st Infantry Division, ganun din. He personally congratulated ang ating mga tropa. Sabi niya, with precision and valor, our troops have secured a triumph against terrorism that reinforces our nation's security and the enduring spirit of its people. Just as important, justice has been served. Yun po ang maganda. For the victims of the MSU terrorist bombing, providing solace to those who have suffered and reaffirming our commitment to a safer, more just Philippines. Yun po ang statement ni Major General Gabriel Biray. Nagsama kami nito sa Caraga Region. So, again, congratulations sa ating tropa sa gobyerno. Yung other informations na natatanggap ko, more or less 20 members ng Mauti ang naengkwentro ng gobyerno. Ang mga tao mismo ang nagsumbong. Dahil ang mga tao, isinusuka, itinataboy na nila itong Mauti. So dahil sa kooperasyon ng mga tao sa Lanao del Sur, sa Marawi, nagtiwala sila sa ating tropa sa gobyerno. Yun. So marami pa daw ang sugatan. I don't know kung saan sila nagtatago ngayon dahil wala nang community na gustong kasi grabe yung nangyari sa Marawi Siege noong 2017. Marami ang nalinlang. Marami akong nakausap na taga Marawi. So noong una, naniwala sila sa propaganda nitong Mauti terrorist. Naniwala. Kaya sinuporta nila, itinago nila yung plano. Kaya lang nung nagka-gera na, wala. Na-realize ng mga tao doon na poros panlilin lang ang ginagawa nitong Mauti ISIS group na ito. So, nangyari ng Marawi, Siege, ito na, lesson learned. Masakit na pangyari lang dahil nasingitan tayo ng pasabog ng bomba noong December 3. Okay, speaking of December 3 the bombing, 4 ang nasawi at 72 ang wounded. Ito, ang mas masakit pa, ang ating Pangulo, ang ama ng ating bansa, ang Commander-in-Chief, wala man lang siyang kaimik-imik nung panahong yun. So maraming nadismaya. Isa na ako doon. Magkasunod na sakuna sa Mindanao. 7.4 na lindol dito sa Mindanao. Surigao, Davao ang naapektuhan. Tahimik ang Pangulo. That was December 2 ng gabi. December 3 ng umaga, bomba naman. Tahimik ang Pangulo. Mabuti pa si VP Inday Sara at nagbigay kagad ng mensahe. Message of comfort, message of unity, message of lahat. Ang presidente tahimik. Ang ginawa lang ng presidente sa kanyang social media page, nag-post. Mali-mali pa ang kanyang post. Dahil ginawa lang ata ng staff ng PCO, sinasabing foreign terrorist yung may kagagawan, yung pala mali. Dahil ang AFP-PNP, ang assessment nila local, nandyan lang mga local Mauti ISIS ang gumawa. So alam naman natin nangyari yung revelasyon ni Maharlika na nag-attend pala ng kasal ang Pangulo yung December 2. Kaya December 3, don't know anong nangyari. Nasobraan ata sa kain o kaligayahan, kaya napabayaan na. So, yun po ang masakit. Kung kailan mo kailangan ng leadership, nawawala. So, anyway, sana hindi na tayo masingitan pa dahil sa totoo lang, I've been in Mindanao for
34 years. More than. Dahil 1985 ako na-assign dito eh. Magta 30 years na. Talagang grabe ang Mindanao noon. Sunod-sunod ang ngayon. Very peaceful na ang Mindanao. Salamat sa ito, nagsimula panahon ni PRRD. Maganda yung kanyang peace process with the MILF. Kaya nagkaroon na ng final peace agreement with the MILF. Sa MNLF naman, ganun din. Wala na. Abu Sayyaf, wala na. Nung panahon ni PRRD, nasimulan yung Marawi Siege dahil sa strong leadership niya na salanta kagad. Ngayon, peaceful na po ang Mindanao. Huwag kayong matakot. Mindanao is really a land of promise. Ako, taga Ilocos ako. Bakit ako manirahan sa Mindanao kung hindi maganda? Maganda po ang Mindanao. So, again, congratulations sa Armed Forces of the Philippines. Justice has been served. 3 sa mga bombers na-neutralize na. Sana wala nang gulo sa Mindanao.